Mga sangkay, nakakapangilabot at nakakaiyak ang nangyari doon sa Venezuela, no? At sa balita ngayon, mga sangkay, talagang grabe, no? Umabot na po sa mahigit 1,000 ang nakuhang mga pumanaw na dahil po sa lindol. Pero ang nakakatakot, nasa 51,000 ang missing. Ang ibig sabihin, nasa ilalim po sila, hindi pa rin po mahalungkat ng mga rescuer. No, ganun po kalala, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay World Talks. Kung gusto mo ng update lagi sa mga pandaigdigang balita, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so, pag-usapan lamang po natin saglit to. Grabe itong nangyari ngayon, mga sangkay. Ito ang balita. Over 900 people are dead and tens of thousands are still missing in Venezuela after following Tingnan niyo, mga sangkay, tingnan niyo po yung lugar. Nagmistula pong papel ang mga building na yan, na parang semento sa baba. Dati nakatayo po yan lahat, mga sangkay, pero tingnan po ninyo ang nangyari. Ang mga matatayog na building ay naging malapapel na lamang, mga sangkay, doon po sa Venezuela. Guys, hindi lang isang beses to nangyari, mga sangkay, na na-witness ko bilang isang vlogger, no, na na-vlog po natin. Doon sa Turkey, ganito din po ang nangyari, mga sangkay. More than 50,000 yung mga pumanaw, no? Yung officially number ng mga pumanaw, ganun po kadami. 50,000 mahigit. So doon po sa Venezuela, di po natin alam kung buhay pa yung mga ito. Kasi isipin nyo to, ito ay isang part lamang sa mga maraming nandyan sa ilalim, no? So, ang tanong dito, buhay pa ba sila? No? Buhay pa ba sila, mga sangkay? So, talagang nakakatakot po itong nangyayari ngayon sa ating mundo. So, eto ang balita. Earthquakes on Wednesday. Crews from the U.S. arriving in the devastated country yesterday to assist in relief efforts. Chanley Painter. Okay, so nagpadala na po yung Amerika, mga sangkay, ng tulong doon na para po kahit paano mabigyan po ng suporta ang Venezuela dahil sa sobrang lala na nangyayari. Ayon po sa report, mga sangkay, sobrang active daw po ngayon. Ngayong taon, napaka-aktibo ng paggalaw ng kalupaan sa ating mundo. Kahit yung Japan, mga sangkay, may mga kumakalat na video, no? Nito lamang, naggrabe yung pagyanig sa Japan. Makikita mo kung paano nagkakrak yung mga semento sa kalsada. At talagang nakakakilabot, mga sangkay. Kaya nga, malaking usapin ngayon, yung tinatawag po na San Andreas. I think yun po yung fault line doon po sa US, na pwede daw pong gumalaw at any moment at nasa hundreds of thousands ang papanaw sa dami ng mga building po doon, mga sangkay, sa Amerika. At syempre, dito sa ating bansa, isa po sa problema natin ay ang the big one, no? Yun po yung sobrang lala po nun, mga sangkay, kasi nga po, biruin nyo, ang buong Metro Manila, talagang dadaanan po niyan para pong isang guhit. At kung titingnan mo po yung fault line, yung tinatawag na West Valley Fault, doon sa Metro Manila, mga sangkay, sa Luzon, tinatawag na the big one na paparating, hinog na. Ayon nga po sa mga eksperto, no? Nagtataka po sila bakit hindi pa rin daw po gumagalaw. Well, I think ang Pilipinas ay bansa na nananalangin, nakikiusap sa ating Panginoon. Maybe because ayaw ng Diyos na mangyari ito sa ating bansa. Pero kung tayo ay lalayo sa ating Panginoon, posibleng mangyari yan. No? Kung tayo ay susuway sa kalooban ng ating Panginoon, posibleng mangyari yan. So, yan po ay malaking paalala sa ating lahat, no, na wag po nating abusuhin yung grasya ng ating Panginoon. No? Kasi napakadelikado po niyan, mga sangkay, kung mangyayari. No? Talagang ito po ay sunod-sunod na po na nangyayari ngayon, mga sangkay, sa buong mundo. Pero ang Venezuela ngayon ang pinaka nasentruhan po talaga. Kasi, biruin nyo, twin earthquakes daw po yun. 2 na earthquakes. Yung una, 7.2, tapos sumunod, mas malakas, mga sangkay. No? Ganun po kalala ngayon
morning, Chanley. Hey, good morning, Charlie. So far, hundreds of U.S. search and rescue specialists have been sent to Venezuela Mhm. to help in recovery efforts after the back-to-back Yun ang earthquakes maganda, mga sangkay, Wednesday kasi that had claimed ang Amerika nagpadala kaagad po ng tulong. Siguro naman yung iba pang mga bansa, kagaya ng ginawa doon sa Turkey, magpapadala din po ng tulong sa Venezuela. the lives of at least 920 people. More than 3,300 others are injured and another 51,000 are missing. Grabe, 51,000 ang hinahanap pa rin hanggang ngayon, mga The sangkay. Pentagon has sent transport planes, helicopters, and 2 ships, while Space Force is providing satellite imagery of devastated areas to relief planners. We're helping Venezuela. They had a tremendous earthquake. O, ito si Donald Trump nagsasalita, mga sangkay. People killed and right in Caracas. And we have a lot of people over there helping. Venezuela says there are also more than 860 volunteers from at least a dozen countries around the world that have So maraming mga bansa ang nagpadala na ng tulong doon. arrived so far in an effort to help the Venezuelan authorities, who appear to be overwhelmed by the massive scale of this disaster. The United Nations has said it is sending 1,000 emergency responders in 25 search and rescue teams from across the globe who are also on their way. And as of this morning, Grabe. authorities say they have rescued some 243 people working around the clock. And this Grabe, is video kawawa. of fire. Guys, ito, tingnan po ninyo. Grabe, Rescue teams kawawa from to. across the globe who are also on their way. And as of this morning, authorities say they Yan, have oh. rescued Ito, ewan ko makikita ninyo. Ayan po, mga sangkay. Yung aso. Nire-rescue po nila. Hindi pa rin po matanggal. Ganyan po ka nakakapangilabot yung situation doon po, mga sangkay. Grabe, tingnan nyo, pinapainom na lang po siya. Oh. some 243 people working around the clock. And this is video of firefighters giving a trapped dog water before digging it Grabe. out of the rubble to Sobrang safety. nakakano. Ito, And yes- na-rescue siya. So, nakuha din po siya. So, tayo, mga sangkay, dito sa bansa po natin, alam po natin na hindi po tayo ligtas dyan. Halos everyday, mayroon pong paggalaw ng kalupaan. Halos everyday po, mga sangkay, mayroon pong lindol. So, tayo dapat alam po natin ang gagawin po natin kapag mayroong ganitong klaseng mangyayari. Actually, yun po yung reason, mga sangkay, kung bakit po, kahit ako, lumipat po ako ng tinitirahan na hindi po safety. No? Kasi, once na gumalaw yung lupa, mga sangkay, tapos nasa hindi ka safety na lugar, talagang milagro na lang ng ating Panginoon ang magsasalba sa'yo. No? So, let's pray na hindi po ito mangyari sa ating bansa na ganun kalala. Pero ayun na nga po, sa Mindanao, nangyari na nga po, mga sangkay, no? Talagang nakakalungkot. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.